sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Good afternoon! Happy New Year! Magandang hapon sa inyo lahat at isang napakagandang bagong taon po para sa ating lahat. Alam niyo po, everybody's looking forward for a much blessed New Year. Wala pong hindi. Although may mga iba na medyo pessimistic pagdating sa taon na to, nakakapaso nga naman yung nangyari at 2020, pero lahat po tayo ay umaasa sa isang mas magandang taon. Kayo po ba? Umaasa rin sa mas magandang taon? Lahat po tayo. And we're praying that by the mercies and by the grace of God, every one of us will have a better year. Sabi nga, kadalasan dumadaan po tayo sa isang napakadilim na gabi bago po natin makita ang isang napakagandang araw. So we're looking forward to this. Amen? Amen. Okay. So as we face a new year, it is best that we understand how God deals with us. Diba? Kailangan po natin maintindihan kung paano tayo nakikipagrelasyon sa Panginoon o paano makipagrelasyon ang Panginoon sa atin, at ating Ama sa atin. Ngayon, there are always two sides of the coin. The problem is, sometimes we go to both extremes. Anong ibig ko sabihin? Yung isang extreme, yung sinasabi niya, napakabuti ang Panginoon, hindi niya tayo gagawa ng masama. Na kahit anong gawin mo, ay kakaawaan ka ng Panginoon. Extreme po yun. Parang sinabi mo, uto-uto ang Diyos. Sobrang bait ng Diyos, He can tolerate anything and everything. Yun ang sinasabi nun. There are certain truths to that. Mabait ang Panginoon, mabuti ang Panginoon, pero hindi po uto-uto ang Diyos. Ang Diyos po natin ay banal. Yan, nakakalimutan natin. He doesn't tolerate sin. Ang kasalanan ay kasalanan sa mata ng Diyos. Oo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Oo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Pero it doesn't mean na mahal ka ng Panginoon, ito tolerate niya yung kalokohan natin. Ang kasalanan ay kasalanan. Which brings me to another extreme. Yung dinidepict ng ibang relihiyon na ang Kristo, ang Diyos, ay isang napakahigpit na Diyos. Kapag kasalanan, talagang pepersonalin ka ng Panginoon dahil sa ginawa mo habang buhay kang magdurusa. Which triggers a lot of guilt feeling in us. Alam mo yun?
Alam natin na makasalanan tayo. Alam natin na nagkakamali tayo. Alam natin na bumabagsak tayo. At dahil doon, kadalasan yung guilt kinakain tayo. At yung guilt na yon ng 2020, bit-bit natin hanggang 2021. Tinatanong natin ang sarili natin, bakit ako pagpapalain ng Panginoon? Bakit ako tulungan ng Panginoon? Eh, ang dami kong kalokohan na ginawa ng 2020. I do not deserve this. Alam niyo po, hindi rin po ganun ang Panginoon. Hindi rin po ganun ang Panginoon. Maaring banal, matuwid ang Panginoon. He doesn't tolerate sin, but He is also the God of love and compassion. So, nasan po ang tamang tingin sa Panginoon? Nandito po sa gitna. Balanse, Diyos na papagmahal at Diyos na banal. Siguro mas maganda kung basahin natin sa kanyang salita, di ba? Kailangan po nating maintindihan kung anong klaseng compassion, kung paano makarelate ang Panginoon sa kanyang mga anak. We must learn to understand who God is. And in our discussion for today, we would realize some of His characteristics. How He deals with us, how He treats us. We need to understand these things para hindi po naging sarado o mali ang pagkakaintindi natin sa Panginoon. Alam niyo po, a wrong theology would result to a wrong life. Mali yung pagkakaintindi natin kung sino ang Panginoon, magiging mali ang prinsipyo natin, magiging mali ang pagpapalakad natin sa ating buhay. Which we need to correct. We need to understand who God is, how He deals with us, and how He reacts to our actions. Actually, I wouldn't say react because He knows how we will act. Diba? So, how He deals with us, understanding how He deals with us, is very important. Kailangan po natin maintindihan. So, basahin po natin kung anong sinasabi po ng banal na salita. I'm sorry. We'll be reading from Psalms 103, verse 8 to 14. Ano sinasabi po dyan? The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. Ulitin nga natin yung last part niya. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. We thank you so much, dear Father, for your goodness and your kindness to us. And we thank you so much, Lord God, for letting us know who you are. For reaching out and showing us who you really are, Lord. We thank you and we praise you. But in all this, we also understand who we are. Forgive us, dear Father, for truly we do not deserve you. And we pray, and in all of this, we come to the knowledge of Christ, we come to the knowledge of who you are, and we come to you praising and glorifying your name. Truly, you are good, you are great, you are merciful, you are gracious. We thank you so much for all of this, O Lord God. Again, we do not deserve this, dear Father, but we are thankful. We thank you, dear Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. The Father is compassionate with His children. Alam niyo po yan, ang Panginoon natin, ang ating Ama, ay punong-puno ng pagmamahal at ng awa para sa atin. But we need to understand how God relates to us. We need to understand how He interacts and why He does these things. It is important so we will know personally who God is. And knowing Him
Knowing Him brings understanding. And that understanding brings us comfort in the knowledge of who God is. Di po ba? We need to understand God. We cannot fully understand God. Let's face that fact. But in some ways, He allows us to understand who He is. For example, yung verse na binasa natin, dapat diretsong-diretso, di ba? The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. Napaka-straightforward po yan. That is God's nature. Yan po ang nature ng Panginoon. We have to understand His nature. And this is one of them. Una, He is compassionate. Ano ba ibig sabihin ng compassionate? Punong-puno po ang Panginoon natin ng awa sa atin. Tandaan po natin yan. Maaring ang Diyos natin ay banal at matuwid, pero siya ay punong-puno po ng awa. Naawa siya sa atin. Hindi po pity. Iba po yun. Ang pag sinabi mong pity, as in awa rin siya, kaya lang awa na medyo condescending. Ibig sabihin, parang naawa ka sa isang tao na pulubi siya, mababa ang tingin mo sa kanya. Ito hindi. Pag sinabi mong compassionate, ito yung awa na may kasamang pagmamahal. Yun po ang ibig sabihin ng compassionate. Awa na may kasamang pagmamahal. Yan po ang ating Diyos. Yan po ang tingin niya sa atin. Laging punong-puno po ng pagmamahal ang tingin ng Panginoon sa atin. He is so compassionate towards us. He is also gracious. Yan po ang default setting ng Panginoon. Punong-puno po ng pagpapala. At ang pagpapala po, hindi po material lang yan. Hindi po. Sabi ko nga palagi, inuulit-ulit ko, ang pera po ang pinakamababang uri ng pagpapala. Byproduct na lang yan ang pagmamahal ng Panginoon. Pero sa maraming paraan po niya pinakikita ang kanyang graciousness. Unang-una na po dyan ay ang kaligtasan natin. Diba? Ang Panginoon ay nagsakripisyo, nagkatawang tao. Bumaba ang Panginoong Hesukristo sa lupa, nagkatawang tao. Nagsakripisyo, namatay sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay ng mga muli upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. There is no greater grace than that. Sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith and not of your own. It is the gift of God. God's grace is gift. And that is Jesus Christ. Purihin po ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. He is the greatest manifestation of God's grace, saving us from our sins. Meron pa tayong isang dapat tandaan. God is slow to anger. Alam mo, minsan pag tinatakot natin yung mga anak natin, huwag mong gagawin yan, magagalit si Jesus. Yeah? Baka bibig natin yan eh. Ginagawa nating scarecrow si Jesus, ginagawa natin pananggalang. Hindi po ganon kabilis magaling ang Panginoon. I'm looking at this in a positive way. Although it is prone to abuse. Pero kung titignan mo, marami tayong mga kakilala, kapitbahay na talagang gumagawa ng kalokohan. Pero hanggang ngayon, parang hindi pinapalo ng Panginoon. That doesn't mean God is weak. That doesn't mean that God is passive. No, God is slow to anger. Naawa ang Panginoon sa'yo. Mahal ka ng Panginoon, gusto ka niyang pagpalain, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon upang magsisi. That's why He is slow to anger. Alam mo, hindi tayo katulad ng Diyos. Tayo, pag may nakita tayong pangit sa mga anak natin, nakita tayong ginawang masama, ang bilis ng palo, di ba? Ang bilis ng buka ng bibig natin, lalo na pag nagalit si nanay, di ba? Ang bilis niyan. Hindi po ganun ang Diyos. Sabi ko nga madalas, hindi yan pulis pang kalawakan na lagi nagbabantay na magkamali ka. Tandaan mo yan, ha? Hindi po pulis pang kalawakan ng Diyos na nakatingin sa lupa at binabantayan kung magkakamali ka o hindi. Hindi po ganun ang Panginoon. God is slow to anger. Napakabagal po.
kasama po yan sa kanyang characteristic na compassionate. It jives. Because He's also abounding in loving kindness. Punong-puno po ng pagmamahal at kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, dito sa characteristic ng Panginoon, madalas naaabuso natin ang Diyos. Pero ito siya. Ito siya. He is compassionate, He is gracious, He is slow to anger, and abounding in loving kindness. Pinatunayan niya rin ito doon sa binasa natin, di ba? This is a proof of His nature. He doesn't strive with us. Alam mo, God is so compassionate with us. Naaawa siya sa atin na punong-puno ng pagmamahal. He doesn't strive with us. Nakikipagmatigasan tayo ng ulo sa Panginoon, di ba? Hindi niya tayo pinapatulan. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa tigas ng ulo ng anak natin, ang ginagawa natin, pinapagaw natin, binubulyawan natin, sinisermon natin. Yan. Pero kung Diyos ang gagawa nun sa atin, sunog tayo. Diba? Ano ba namang bigla tayong lamunin ng apoy sa galit ng Panginoon, diba? Pero hindi niya tayo pinapatulan sa kakulitan natin, di ba? Madalas pinapatulan natin yung mga anak natin sa kakulitan natin. Ang Diyos hindi. Hindi. Dahil kung papatulan ng Panginoon, even though God is a righteous and a holy God, His patience for us is so long. Ang haba ng pasensya ng Panginoon. Ang lawak ng pangunawa ng Panginoon. Alam niya kung ano ang limitasyon natin. Alam niya kung ano yung kakayanan natin. Alam niya rin kung paano tayo magkakamali. And yet, hindi niya pinapatulan yung mga katigasan ng ulo natin. Dahil kung papatulan ng Panginoon yun, matagal na tayong patay. For the wages of sin is death. Mga kapatid, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, siya na ang gumawa ng paraan para iligtas tayo. At yan ay tungo sa Panginoong Jesucristo. The only way to God is Jesus Christ. Siya na ang gumawa. He doesn't strive with us. He didn't even bother to strive with us. He even provided a solution for us. Hindi niya tayo pinapatulan. Kaya yung sa pelikula, nakikita niyo yung sumisigaw na, Diyos! Kung Diyos ka talaga! Di ba? Yung mga ganon. Hindi niya pinapatulan yun. Naaawa pa siya sa'yo. He doesn't strive with us. He doesn't even keep His anger. Now, you have to take note about this. He doesn't keep His anger. Ibig sabihin, nagagalit ang Panginoon. Nagagalit ang Panginoon sa kasalanan natin. Nagagalit ang Panginoon sa mga ginagawa nating kamalian. It doesn't mean hindi kanya mahala. Parang sa magulang yan eh. Pwede kang magalit sa anak mo dahil sa kalokohan niya, sa katigasan ng ulo niya. Pero it doesn't mean na wala na yung relationship. It doesn't mean na hindi mo na mahal yung anak mo. The only difference is, ang tao, pinapatulan niya lahat. Ang Diyos Ama, hindi niya papatulan yon. He doesn't strive with us. At the same time, He doesn't keep His anger. Tayo, we keep our grudge. Di ba? Pag nagalit ka sa anak mo, mauungkat lahat ng kasalanan ng anak mo simula nang pinanganak siya. Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka na nagbago. 18 taong ka na. Ganyan ka pa. Alam mo yun? History. Diba? Ganun din pag nagalit ka sa boyfriend mo, nagalit ka sa girlfriend mo, nagalit ka sa asawa mo, nagiging historian ka. Diba? Because you keep your anger. God doesn't do that. He doesn't do that. And what's more, He doesn't deal with us according to our sin. The Bible says the wages of sin is death. Dapat patay na tayo. Actually, itong katawan na itong mamamatay ito, bunga ito ng kasalanan. Pero dapat sinusunog na ang kaluluwa natin sa impyerno. The biggest proof of this, that He doesn't deal with us according to our sin, is when He provided the solution for our sin. Instead na tayo yung nakapako sa krus dahil sa kasalanan natin, instead na tayo yung pupunta sa impyerno,
si Kristo ang kumuha ng kasalanan natin, kasama niyang ipinako sa krus ng Kalbaryo. And to be honest with us, with everyone, if God will deal with us according to our sin, matagal na tayong patay. Matagal na tayong tumamasa ng mga bunga ng kasalanan natin. But God is holding back dahil sa awa niya sa atin. Yes, there is discipline. Yes, there is fruit of sin. Yes, there are consequences of what we did. But the consequences that we are paying is not the real consequence of our sin. Mas higit pa dapat doon. Pero dahil sa awa ng Panginoon, hindi niya binibigay yung todo. Kumbaga sana, instead of 100% yung consequence ng kasalanan mo, small amount na lang yung tinatanggap mo. Pero kahit small amount yun, ang sakit, di ba? Dahil yan sa awa ng Panginoon. The Bible says, He cleanses and forgives us. Mantakin mo yun. Dahil sa awa ng Panginoon, hindi mo na-experience yung consequence, yung 100% na consequence ng kasalanan mo. Hindi mo na-experience yung palop na 100%. Meron pa rin. Pero bukod doon, nililinis ka niya at pinapatawad ka niya. Paano niya nagagawa yun? Sa dugo ng Panginoong Jesucristo. It's because of the blood of Christ. That's why we were cleansed of our sin. Importante po na ibuhos ni Kristo ang dugo niya sa krus. Katulad ng mga tupa na inaalay sa templo, they got those sheep, talagang nilalaslas yun para yung dugo tumulo. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung wala pong pagbubuhos ng dugo, wala pong paglilinis ng kasalanan. At si Kristo po ang kordero na nagbuhos ng dugo para malinis ang kasalanan natin. God also gets angry with us because of our sins. He is righteous, He is holy. But He also provides for the solution. Why? Because of His fatherly compassion. Ang relasyon natin sa Diyos ay anak at ama. Parang sa magulang natin. Di ba? Maaring magalit sa iyong magulang mo, maaring paluin ka, maaring palayasin ka niyan. Pero yung pagpapatawad nandudun, yung pagmamahal nandudun. Lalo na sa ama. Siya na ang nagbigay ng kasagutan sa kasalanan natin. Siya na ang gumawa ng paraan para ma-restore ang relationship natin, which clearly manifests His fatherly compassion towards us. Why? Because He understands us. Yung binasa natin kanina sa verse 14. He knows our frame. He knows we are dust. Tandaan mo, nagkatawang lupa ang Diyos. If He doesn't understand us, you cannot say na hindi. Bakit? Nagkatawang lupa nga, alam niya yung pakiramdam mo, alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya kung ano yung temptation mo, alam niya lahat yun. He understands. And He knows, excuse me, He knows it's very difficult. That's why He loves us so much. He loves us so much. Wala pong rason para mahalin tayo ng Panginoon. No, He doesn't need us. Don't ever think na kailangan niya tayo. Even without us, He is still God. He is still holy. He is still righteous. He is still glorious. But He chose to create us and to love us. God is filled with compassion and loving kindness towards us. Di ba napakasarap? Isang ama sa langit na mahal tayo. Sobra pagmamahal. He doesn't tolerate sin, but He provides remedy for sin. Di ba? Ano pa hanapin mo? But there's a hitch. There's a hitch. There's a requirement. There's a requirement. Sino ba itong pinatutungkulan niyan itong mga to? Basahin natin sa verse 11 kanina.
For as high as the heavens above the earth, so great is His loving kindness towards those who fear Him. Yan. Ganun na lang po kalaki ang pagmamahal niya dun sa mga tao na natatakot sa Kanya. Verse 13, just as a father has compassion on his children, tulad po ng isang ama na may awa at pagmamahal sa kanyang mga anak, so the Lord has compassion to those who fear Him. Kala nyo lahat, no? Hindi po lahat. Yun lamang may takot sa Kanya. Mga kapatid, these verses that we've been reading, diba, only applies to those who fear Him. Do you fear God? O, diba, may twist. Do you fear God? Diba? Yun eh. Ano ba yung fear of the Lord? In the first place, what fear am I talking about? Yan ba yung takot na baka mamatay ka? Yan ba yung takot mo sa nanay mo na baka paluin ka? Yan ba yung fear? Diba? So, what is the fear of the Lord? Ano po itong requirement na to para mapasama dito sa verse na to na mahal ng Diyos? Sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot daw sa Panginoon ang simula ng talino. Or more so, understanding who God is. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, when you say fear of the Lord, pag natatakot ka, ang takot daw sa Panginoon ang simula. Yan ang simula. Diba? Kailangan magkaroon ka ng fear sa Panginoon. And the fear of the Lord is knowing God. Because to know God leads to understanding. Kaya ka may wisdom kasi may takot ka sa Panginoon. Ngayon, ito po yan. Now, there are two sides of the fear of the Lord. Yung una, that which produces awe, reverence, and obedience. Tandaan natin, ang tunay na takot sa Panginoon, ang resulta po niyan, awe, reverence, and obedience. Now, ano ba yung awe, reverence, and obedience? Didiscuss po natin yan. Makikita mo dyan kung tunay nga may takot ka sa Panginoon. Now, yung pangalawa, that which causes us to cower in dread and terror in anticipation of His displeasure. Ano ibig sabihin niyan? Yung una, di ba? Ang takot sa Panginoon, ang resulta niyan is awe, reverence, and obedience. Yung pangalawa, ang nagiging resulta niyan, takot. As in, takot talaga. Takot that He is displeased. Takot dahil hindi nagustuhan ng Panginoon yung ginawa mo. As in, terror in anticipation of displeasure. Ibig sabihin, alam mo, baka maparusahan ka. Diba? Himayin po natin yan. Now, what is awe? Awe is knowing that God is great. He is magnanimous. He is glorious. Alam mo, hindi saklaw ng isip mo kung gaano kagaling ang Panginoon. Siyempre, natatakot ka sa isang bagay na mas malaki, mas makapangyarihan, may kakayahan na saktan ka. Di ba? Alam mo yun, parang nanay mo tsaka tatay mo, may takot ka. Di ba? Or may takot ka sa isang tao na makapangyarihan. Pero yung awe rito is something positive, not something negative, na pakapatayin ka. No. Humahanga ka, pero higit pa yan sa paghanga. Hindi saklaw ng isip natin kung gaano kamagnanimous, ka-glorious ang Panginoon, kakapangyarihan ng Panginoon. Pero naiintindihan natin na dapat tayong magpuri sa Kanya because He is magnificent. That is awe. Lagpas sa imahinasyon mo, pero alam mo. Di ba?
That is all. Now, the next one is reverence. Pag sinabi mong reverence, this leads to humility, pagpapakumbaba, pagtatangi sa isang tao. Mataas ang tingin mo, nire-respeto mo. Pag dun ka na lumilinya, nagpapakumbaba ka dito sa taong ito. Sa case ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. We revere Him. It's not just respect, we worship Him. When you revere a person, you're practically worshiping the person. And when you worship the person, you humble yourself before Him. This is the result of fear. This is positive fear or reverence, and because of that, you are willing to obey. Obedience is the byproduct of the fear of the Lord. Kung talaga may takot ka sa Panginoon, susunod ka. Diba? Magpupuri ka, sasamba ka, magpapakumbaba ka, at susunod ka. At yung number 2 kanina, natatakot ka na hindi sundin ang Panginoon. Fear of His displeasure. Bakit? Alam mo may kaparusahan. Alam mo yun. So ito ngayon ang tanong. Do you fear the Lord? Ulitin natin. Do you experience awe? Hindi awe. Do you experience awe when it comes to God? His goodness, His greatness. Do you see His glory? Yeah? Do you worship Him? Do you praise Him? The question is, do you humble yourself before Him? When you say you humble yourself before Him, under reverence, ibig sabihin yan, hindi ka nakakapagmatigasan ng ulo sa Panginoon. Pag sinabi ng Biblia na hindi, hindi. Susunod ka. Pero once you disobey, nakikipagmatigasan ka ng ulo. You don't fear God. You fear yourself. Diba? And if you disobey God, sino sinusunod mo? Ang susundin mo kung sino ang ginodiyos mo. Anything or anyone that you obey instead of God is your God. And we are guilty of idolatry. Natatakot ka ba na baka one of these days, paluin ka ng Panginoon? O maasa ka na maaawa lang sa iyong Panginoon? Wag ganun. Papaluin ka talaga ng Panginoon. Yung palo, darating yan. Hindi ka ba natatakot? Hanggang ngayon, ang tigas-tigas ng ulo mo. Lagi ka nakikipag-negotiate sa Panginoon. Lord, mamaya na lang ako mag-worship. Nagtatrabaho ba ako? Diba? Lord, tsaka na ako susunod. Busy pa ako eh. Lord, we have a lot of excuses. Diba? Lord, tsaka na ako magbibigay ng offering ko. Wala pa akong pera. Alam mo yun? Diba? And you are surprised kung bakit ka napapalo. Alam mo ang palo ng Panginoon? I won't say I know kung anong palo ng Panginoon, but it goes in different forms. Depende kung sino yung pinapalo. Diba? But God's anger is always directed to who you treat as God. Ano ibig sabihin niyan? Pag tinatrato mo na ang priority mo o ang Diyos mo yung trabaho mo, yan ang tatamaan. Pag ang tinatrato mo na Diyos mo is someone, yan ang tatamaan. Kung ang tinatrato mo, Diyos mo, yung sarili mo, tatamaan ka talaga. Diba? Basahin mo ang Old Testament, basahin mo ang Biblia. Ang galit ng Panginoon sa Diyos-Diyosan grabe. It's always directed to their gods. Mga kapatid, may takot ba talaga tayo sa Panginoon? Diba? God is compassionate, slow to anger, filled with loving kindness to them who fears Him.
only to them who fears the Lord. At kung hindi ikaw yun, ikaw ang dapat matakot. It is a fearful thing, sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of a living God. Nakakatakot, nakakapangilabot, bumagsak sa kamay ng isang buhay na Diyos. Si Kristo po ay buhay. Ang ating Ama ay buhay. At kung wala kang takot, nakakatakot, bumagsak sa kanyang kamay. Pero kapatid, ito na yung pagkakataon mo eh. Naghihintay lang siya na magsisi ka. What would prevent you to go to a loving God? Di ba? Bakit hindi mo gustuhin lumapit sa isang sobrang mapagmahal na Diyos? My friend, God is inviting you right now. The only thing He's asking is for you to repent of your sins and accept Christ as Lord and Savior. You want to experience this? You want to experience the loving kindness of a very loving Father, of a very loving God, to restore a relationship broken because of sin? Lumapit ka sa Kanya ngayon. Humingi ka ng tawad at tanggapin sa iyong puso si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Wala kang ibang gagawin. Yuyuko ka lang. Yuyuko ka lang. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, I am sorry. I am sorry for all my sins. Please forgive me. I accept Christ as Lord and Savior of my life. Pinapapasok po siya sa aking puso. Yun lang. Dahil si Kristo lang ang daan. Si Kristo lang ang tumubos sa iyong kasalanan. Siya lang ang iyong tagapagligtas. Why don't you do it right now? Bow your head, close your eyes, and accept Jesus as your Lord and Savior. At ikaw, Kristiyano, may takot ka ba sa Diyos? Perhaps the reason why you're not experiencing all of this na sinabi ko ay dahil wala kang takot. Maybe it's about time that we bend our knees before God and repent of our sins. As we face the new year, gusto mo ba na harapin ang bagong taon na bitbit mo lahat to? Di ba mas maganda that we reconcile ourselves before God? Kung ano man ang pagkakamali meron tayo ng 2020, huwag na natin dalhin sa 2021. Lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad, and He will restore you, and you will experience His loving kindness, His graciousness. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Give yourself a chance. Go back. Repent. Reconcile. And learn the fear of the Lord. Manalangin po tayo. Diyos Ama, aming Ama, purihin po ang iyong pangalan. Tunay nga po ikaw ay Diyos. Tunay nga po ikaw ay Ama na sobrang mapagmahal. Kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Lord, we do not deserve your love. We do not deserve your grace. We do not deserve your mercy or anything from you. But only through the Lord Jesus Christ, through the blood of the Lamb that was shed on the cross for our sins, Lord, we can come to you now in boldness and in love because you have loved us first and you gave Jesus as payment for our sins. Lord, purihin ka. Dalahin ko po, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon na tunay nga po tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalahin ko rin po, Panginoon, ang iyong mga anak na lumalapit sa iyo ngayon, nagsisisi and want to be restored. Restore them.
I lift to you your church, O Lord God. And I pray by your mercy and by your grace that you have mercy upon your church. Restore your people, O Lord God, and help us to learn more about the fear of the Lord. Lord, truly you are gracious, you are compassionate, as you are holy and righteous. We thank you so much for all of this. We praise you, we thank you, we honor you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. At sa 2021, umasa po tayo. Kung noong 2020, masalamuot, madugo, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Itong 2021, I guarantee you, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. The Bible says, I will never leave you nor forsake you. Mga kapatid, kapit lang. Kapit lang tayo. 2021 can be a bumpy ride, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Again, ang COVID, nandiyan pa rin, ha? Hindi po nawawala. So, face mask, face shield, alcohol, hugas kamay. Social distancing, wag po natin pabayaan. Wag pong matigas ang ulo natin. Hindi po tayo immortal dito sa lupa. Sa langit, dito hindi. So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo palagi. And if you need prayers, need someone to talk to, message po kayo. Wag po kayong mag-alinlangan na mag-message. We are more than happy. We are more than willing to pray for you. Ako rin po, humihingi ng panalangin sa inyo. 1 linggo na po ako may sakit. 1 linggo na po ako may karamdaman. Wag po kayo mag-alala. Malamang hindi naman COVID. Malamang duda. So, panalangin nyo rin po ako. Medyo 1 linggo na po ako may karamdaman. Nakapagpakonsulta na rin po ako sa doktor. So, I'm taking medications right now. I'm undergoing antibiotics. So, ipag-pray nyo lang po ako. Okay? And hopefully, malay mo, January 7, magkita-kita tayo. Who knows? Bisitahin ko kayo ulit. We'll see. Panalangin nyo lang na gumaling ako. Again, thank you very much, and I hope and I pray that this message has been a blessing for you. If it's a blessing, let us know, please. We would love to pray for you. Thank you very much, and have a blessed and glorious Sunday. God bless you all from Praise Church, mula po sa amin, sa Praise. Ito po si Pastor Z. Almoite. On behalf of my family, we thank you all. We thank everyone for joining us today. God bless you all. Have a blessed Sunday.